Gagawa, Lord. Tulungan niyo po ako na makita yung pangangailangan din na the reason na kung ba't po ako nangaral ay dahil tinawag niyo po ako. At di lang po yun, kailangan ko rin po ang aking pinapangaral, Lord. Tulungan niyo po ako na maging doer din ng salita mo, Panginoon. Patawad, may mga panahon na bilang isang manggagawa mo ay may mga failures, but help me to na mamuhay ng nakakalugod sa iyong harapan na hindi lang magaling mangaral, kundi maipamuhay ko rin ang sinasabi na iyong salita. At sa mga maikinig din po, mangusap po nawa kayo sa kanilang puso't isipan, Panginoon. May your word work into their hearts din po, Panginoon, na makita nila yung kailangan nilang growth in their prayer life. At ako din po, upang lumago po kami na nakakalugod sa inyong harapan when it comes to our prayer life, Panginoon. Gabayan niyo po ako sa aking pangangaral. In Jesus' name, Amen. Tayo po yung magsiupo na po, no? So, kilala po sa ating bansa, no? Siyempre, sikat na sikat po ito. Walang iba kundi si Manny Pacquiao po, di ba? At alam po natin, si Manny Pacquiao ay sikat na boksingero. Ha? At naalala ko, nung bata rin ako, nanonood ako ng mga laban ni Manny Pacquiao. Kapag nakakita ko na nakaka-left hook, nakaka-jab si Manny Pacquiao, sumisigaw talaga ako, Pacquiao, 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 sige, gaban lang. Tapos, talaga natutuwa ako kasi, di ba, pinaglalaban niya yung ating bansa. Tapos, pag pumunta si Manny Pacquiao dito, di ba, after niya manalo ng laban, makikita mo yung mga mamamayan ng Pilipino, nagpupuri talaga ay Pacquiao, nagbibigay pugay sa kanyang, sa kanyang victory bilang isang boksingero. At alam natin yung buhay ni Pacquiao dati, no? Hindi talaga siya mananampalataya. Laging sa interview, sinasabi niya kung bakit siya nananalo, dahil sa lakas niya, dahil sa training niya. Pero nung siya ay mananampalataya na, dumating sa punto na hindi niya na pinuri yung sarili niya. Lagi niya nang bukang bibig kung bakit siya nananalo ay yung Panginoon mismo. At kung minsan, parang dati tayo yung mga mamamayang Pilipino, no, pati si Pacquiao, na kapag may mga victory tayo, di ba? May mga pagpapalang natanggap sa ating buhay or may mga tawag dito, promotion sa trabaho, ang bukang bibig natin, ay magaling kasi ako ay kasi talaga nag-effort ako, dinisiplina ko yung sarili ko. Hindi man lang natin nasabi sa ating bibig, ay dahil dito sa Panginoon, hindi tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi tayo nagpapasalamat, kaya tayo nagkaroon ng opportunity sa trabaho, dahil sa Panginoon. Minsan isip natin, kaya ako natanggap, credential ko kasi tinan mo, marami na akong years na experience sa trabaho. Kaya ako nagkaroon ng opportunity sa ibang bansa, dahil ito mga experience ko, di ba? Kaya nga po, ang paalala sa atin, na tuwing nakakatanggap tayo ng answered prayer, diba? Katugunan mula sa Panginoon. Ito po ang dapat ginagawa natin bilang mananampalataya. Paalala po sa atin mula sa salita ng Diyos. Ang tema po natin, purihin ang Panginoon sa panalangin dahil sa kanyang mga dakilang gawa at pagtugon sa panalangin. Purihin ang Panginoon sa panalangin dahil sa kanyang mga dakilang gawa at pagtugon sa panalangin. Ang layunin ng pag-aaral po natin ay makita natin mula sa salita ng Diyos na dapat bilang mga mananampalataya, sa panahon na nakatanggap tayo ng answered prayer mula sa Panginoon, dapat nagbibigay puri tayo sa Panginoon. Nag-give thanks tayo sa Panginoon. Diba? Pinupuri natin siya kasi lahat naman na natanggap natin, lahat na mabuting bagay, hindi naman dahil sa iyong mga kamayan, bigay ng Diyos sa iyo yan. At ang title po natin, Purihin ang Diyos na tumutugon ng panalangin. Diba? Purihin ang Diyos na tumutugon ng panalangin. At alam po natin yung background ng 1 Samuel, alam po natin, bago po ma-explain yung buhay ni Samuel, bago po siya ipanganak, nakikita natin na yung spiritual na kalagayan ng mga Israelita dito ay hindi talaga maayos po. Kasi alam natin, sa panahon po ng Judges, di ba, yung mga Israelita, ginagawa nila kung ano yung tama sa paningin nila. Kaya yung direction ng kanilang pamumuhay ay pamumuhay na hindi nakakalugod sa harapan ng Diyos. Di ba po? Makita natin, madalas sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, madalas yung mga desisyon nila nakakapekto sa kanilang mga kababayan, di ba? Dahil ginagawa nila kung ano yung tama sa paningin nila. At sa panahon na ito, sa 1 Samuel, unti-unti makikita natin, umaayos na yung kalagayang spiritual nila dahil ginagamit ng Panginoon mightily si Samuel dahil si Samuel ay maka-Diyos na tao. Pero bago ipanganak si Samuel, makikita natin na humingi si Hana, ang kanyang nanay, no?
ng anak. Nabigyan siya ng anak kasi nga po, baog po siya, di ba? At hindi pa nabubuksan ng Panginoon ng kanyang bahay bata. At kinukutya siya ng kasama niya sa bahay, di ba? Si Penana. Diba? Makita po natin dito na dahil po doon nalulungkot po siya at hindi siya natutuwa sa kanyang ginagawang pangungutya sa kanya. At makita natin na kino-comfort na siya ng kanyang asawa, di ba? Pero hindi niya magawang maaliw kasi talagang gusto niya magkaroon ng anak. Gusto niya po talaga magkaroon ng anak. Penina pala yun, sorry. Penina yung niya. Isang asawa po ng kanyang asawa. At nangyari po, lumapit siya sa Panginoon, nag-pray siya, humingi siya ng tulong sa Panginoon. Nabigyan siya ng anak at nagkaroon nga po siya ng anak. Tinugon ng Panginoon ng kanyang prayer. Ito po yung tugon niya. Ano ang tugon ni Hannah nung siya ay nagkaroon ng anak? Makita po natin sa pag-aaral po natin, nagpasalamat po siya sa Panginoon. Ano po ang first point po natin sa bagay na ito? First point po natin ay ito, no? Purihin ang Panginoon sa panahon ng kasagutan sa panalangin. Diba? Purihin po ang Panginoon sa panahon ng kasagutan sa panalangin. So yan po ang dapat ginagawa natin bilang mga mananampalataya. Kadalasan yan po dapat ang ating response. We should give praise sa Panginoon. Magpuri tayo sa Panginoon. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Nakita po natin anong ginawa ni Hannah. Okay, anong ginawa ni Hannah? Verse 1. Ito po natin, si Hannah ay nanalangin din at sinabi, nagagalak ang aking puso sa Panginoon. Ang aking lakas ay itinataas sa Panginoon. Tinututya ng aking bibig ang aking mga kaaway sapagkat ako'y nagagalak sa iyong kaligtasan. So makita po natin, pinuri niya yung Panginoon dahil sa answered prayer na natanggap niya mula sa Panginoon. Diba? At makikita po natin dito sa panahon din na naharap po siya sa pagsubok, sino ang nagbibigay sa kanyang lakas? Sino ang nagtataas sa kanya? Sinabi diyan, ang aking lakas ay tinataas sa Panginoon. Diba? Kaya pag may mga trouble siya, may mga nararanasan siyang hindi maganda sa buhay, nililigtas siya ng Panginoon po doon. Kaya sabi diyan, tinututya na aking bibig ang aking mga kaaway. Sapagkat ako'y nagagalak sa iyong kaligtasan, nililigtas siya ng Panginoon. Diba? Parang binibiro niya, inaasar niya yung mga taong lumalaban sa kanya. Diba? Dahil alam niya na ang Panginoon kasama niya, yung Panginoon yung security niya, yung protection niya. Diba po? So, kadalasan, bilang mga mananampalataya, no, may kasabihan na isang pastor, as a believer, sometimes we desire His present, regalo niya. Pero yung presensya niya, hindi natin hinahanap kadalasan. Gusto lang natin na kapag humingi tayo sa Panginoon, ayun lang, pero hindi na natin hinahanap yung Panginoon, kinakalimutan na natin yung Panginoon. Kaya nga po sa Deuteronomy, no, naalala ko po nung si Pastor Abet nag-share din ng Kalabeya nung sila aalis na huwag nilang kalimutan ng Panginoon. Sa Bible din, kasi yung mga Israelitan, nilimot nila yung Panginoon eh. Diba? Na huwag nilang kalimutan yung Panginoon kapag yumaman kayo, alahanin niyo yung Panginoon kapag pinagpala kayo ng Panginoon. Diba po? Kadalasan po kasi pag nakakuha na tayo, di tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Diba po? Sabi ni James sa kanyang liham sa chapter 5, diba? Makikita po natin doon sa James chapter 5 na kapag tayo ay may kasiyahan, kagalakan sa puso, may mga nangyaring magagandang buhay, mangyaring magandang pangyayari sa ating buhay. Anong gawin natin? Umawit po tayo ng papuri sa Panginoon, giving praise sa Panginoon po talaga. At alam po natin ang pag-awit, prayer of, yung pag-aawit ng pagpupuri sa Panginoon ay isang form din yan ng prayer sa Panginoon. Diba? Dahil yung awit mo ay hinahandog mo sa Panginoon, kinakausap mo ang Panginoon. At meron din pong mga libro sa Biblia, ang mga tao sa Bible na nagbigay ng puri sa Panginoon after nilang makatanggap ng answered prayer, di ba? Makita natin sa Psalms, marami doon mga record, di ba? Kaya daw nila mahal ang Panginoon dahil tinutugon ng Panginoon ang kanilang panalangin, di ba? At makikita po natin, di ba, yung sa Psalmist po doon, yung mga Psalm ni David, na nakaranas siya ng depression, nakaranas siya ng mga mabibigat na pagsubok sa buhay at nagbibigay puri po siya sa Panginoon dahil niligtas siya ng Panginoon. At last time sa pangangaral din po ng salita ng Diyos sa topic po natin sa Exodus, no, after nung palayain
ng Panginoon yung mga Israelita sa kamay ng Ehipsyo. Si Moses pati yung mga Israelita, nagpasalamat din sila sa Panginoon. Umawit sila ng papuri sa Panginoon, giving of thanks sa Panginoon. So bakit po ba may mga Bible character sa Bible? Para makita natin ano ba yung tamang tugon. Diba? Ano ba ang tamang tugon kapag, halimbawa, nakaranas tayo ng kabutihan ng Panginoon? Diba? Nakaranas tayo ng power ng Panginoon sa ating buhay. Marami mga Bible characters na example, makita natin na dapat ganun din po ginagawa natin sa believer, nagbibigay puri po tayo sa Panginoon. Diba? So ano po ba dapat isama natin sa ating prayer life? Hindi lang hingi. Minsan hingi lang po tayo ng hingi, tama po ba? Hindi tayo nagbibigay puri sa Panginoon. Dapat ay nagpupuri din tayo sa ating Panginoon. Kaya nga may pattern ng prayer, di ba? Adoration, di ba? Confession of sin, thanksgiving. Diba? Dapat nag-ano po tayo, hindi lang puro hingi, nagpupuri po tayo sa Panginoon. We give praise to Him. Sa awit din po. At makikita po natin ito, bakit ba natin kailangan gawin ito? Kasi inihalimbawa po ito ni Kristo Jesus, di ba? Yung the Lord's Prayer, ano bang unang sinabi niya sa prayer na yon, di ba? Nagbigay muna siya ng puri sa Panginoon, di ba? Hindi naman kagad pinag-pray niya, give us our daily bread, di ba? Ang una, di ba, nagpuri siya sa Panginoon, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, di ba? Nagpuri siya sa Panginoon. Yan dapat ang ginagawa natin. Primary example po ng prayer si Jesus Christ. So, as a believer, paano po ba mas lalalim yung pagbibigay puri ko sa Panginoon? Paano ko ba mas makikilala ang Panginoon? Diba? Paano ba lalalim ang aking prayer life? Malinaw po na sinabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 na ang Biblia ay profitable for teaching. Na kung saan kapag nagbabasa ka ng Bible, nakikinig ka ng preaching ng salita ng Diyos, hindi mo lang nalalaman yung mga application, mga bagay na dapat mong gawin. Nalalaman mo rin kung sino ang Panginoon. Nakikilala mo na banal ang Panginoon. Nakikilala mo na siya ang nag-create ng lahat. Diba? Nakikilala mo na ang Panginoon pala ay makapangyarihan at nasa lahat ng dako. Kaya lumalago yung prayer ng isang tao sa pag-give praise sa Panginoon dahil lumalago yung kanyang Bible reading. Lumalago yung kanyang pagkakilala sa Panginoon. Kaya kung gusto natin lumago sa pagpe-praise sa Panginoon, pag-a-adore sa Panginoon, pag-give thanks sa Kanya, kailangan natin lumalim sa ating Bible reading, sa prayer life po natin. Kamusta na po ba ang ating devotional life? Diba? Sana hindi lang sa ating prayer life, masabi natin na ang Panginoon ay mabuti. Yun lang ba? Panginoon lang mabuti? Panginoon din ay banal. Ang Panginoon din ay makapangyarihan. At marami pa po. Diba? Marami mga verses sa Bible na nagsasabi patungkol po sa Panginoon. Alam niyo po, ang kakulangan sa pagbibigay puri sa Panginoon ay mark yan ng kakulangan mo sa pagkakilala sa Panginoon na hindi malago ang iyong prayer life. Diba? Habang tumatagal dapat tayo as a believer, bilang mga Kristiyano, mas malalim ang ating pagbibigay puri sa Kanya. Marami tayong nasasabi patungkol sa Panginoon. Okay. Isa po sa napapansin ko, hindi naman po natin siya sinasamba, no? Kundi ang Panginoon pa rin ang ating dapat sambahin at bigyan example, diba? Yung pinaka-supreme example. Pero napapansin ko sa ating, tuwing Sunday morning, ating pastor sa prayer life niya, sa pastoral prayer, talagang malalaman mo, malago yung prayer life niya kasi iba-iba, may variety. Diba? May variety ng pagkakilala sa Panginoon. Pansin ko yun. Simula nung bago akong Kristiyano, lagi kong pinapakinggan ng kanyang prayer life na talagang every Sunday morning sa worship, iba-iba. May mga bagay na, dapat sinasama ko rin niya sa aking prayer life. Dapat pala, ganito rin ako magbigay puri sa Panginoon. Diba po? We know na kung lumalago tayo sa ating prayer life, kung marami tayong nasasabi patungkol sa Panginoon. Kagaya ng ginawa ni Hannah po dito, makikita po natin. Ano dapat ang ipagbigay puri natin sa Diyos kapag tayo nananalangin? Sa point A po natin. Tingnan po natin, purihin siya sa pamamagitan ng kanyang mga katangian. Diba? Purihin siya sa pamamagitan ng kanyang mga katangian. No? Sige, stay mo lang yan, Brad. Makikita natin sa verses po ng verse 2 to 3, makikita natin ang mga nagagawa ng Panginoon. Kung ano ang Panginoon. So, sabi po dyan, verse 2, walang banal na gaya ng Panginoon. Sabihin po nan, unique ang Panginoon, hindi mo maihalin tulad ang Panginoon sa mga bagay dito sa lupa. Sabi ni Dr. Arnold, diba? Hindi ka pwede gumawa ng illustration sa Trinity.
Ayaw na ayaw niya yun maggalog ng illustration sa Trinity kasi wala kang anumang bagay na maihalin tulad dito sa lupa sa Panginoon kasi unique ang Panginoon. Hindi mo pwedeng maihalin tulad ang Panginoon sa mga bagay na kanyang nilikha. Diba? Ganun ang Panginoon. Diba? There is none holy sa Panginoon. O kaya ay gumagawa ng mga bagay na kamanghamanghang bagay, kundi ang Panginoon lamang po yun. Tinan po natin, basahin po natin dito. Sabi diyan, walang banal na gaya ng Panginoon, sapagkat walang iba liban sa iyo, walang batong gaya ng aming Diyos. Ano sabihin diyan ng walang batong gaya ng aming Diyos? Ibig sabihin po niyan, sa panahon ng may kapahamakan po tayo nararanasan, walang ibang Diyos na magliligtas sa atin, kundi ang Panginoon. Siya ang security natin, siya ang ating help, siya ang saklolo po natin. Yung pag nasa danger ka, di ba, makikita natin, nagtatago ka sa isang bagay na matibay, yun yung bato, magtatago ka para hindi ka mapahamak. Ang Panginoon, iniingatan po tayo, no? No? Yan po ang ating Panginoon, saklolo po natin siya sa panahon ng nakakaranas po tayo ng iba't ibang pagsubok sa buhay. At sinabi po dyan, huwag na kayong magsalita ng may kapalaluan, huwag lumabas sa inyong bibig ang kahambungan, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman at ang mga kilos ay Kanyang tinitimbang. So makikita po natin dito, ano po ba ang isang dahilan kung bakit natin dapat natin magbigay puri sa Panginoon? Makikita po natin sa point B, okay? Purihin mo siya dahil sa kanyang kakayahan. Makakayang gawin ng Panginoon. Purihin mo siya dahil sa kanyang mga kakayahan. At makikita po natin, bakit ba nasasabi ni Hannah yung mga ganyan sa verses 1 to 3? Kasi na-experience ni Hannah po yan. Diba? Siguro marahil di lang ni-record sa Bible, pero ba't niya nasasabi yung mga bagay na yan? Kasi na-experience niya yan, totoo sa kanya yan. Diba? Dahil may malalim siyang relasyon sa Diyos at malalim yung pagkakilala niya sa Panginoon. Ano ba ang mga kakayahan na kaya gawin ng Panginoon? Kagaya ng binasa po natin sa verse 4. Verse 4 po ba yan? Tinabaliktad natin. Verse 3. Diba? Na yung mga taong nagmamalaki, nagmamayabang, sa harapan ng Panginoon ay kanyang binababa. Diba? At sinasabi diyan kung bakit hindi dapat po tayo magmalaki sa harapan ng Diyos sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman. Siya yung knowledge and wisdom, sa Kanya galing yan. Kaya wala tayong mapagmamalaki sa Panginoon. Lahat ng meron ka, sa Kanya galing yan. Diba? Ano sabihin diyan ng wag lumabas sa inyong bibig ang kahambungan? Diba? Yung mga salitang, alam ko na yan, akong pinakamatalino sa lahat. Alam mo, hindi yung mga classmate ko, mga ganyan, hindi sila gaya sa akin. Talagang matalino ako. O kaya naman, parang tingin mo sa sarili mo, ikaw ng spiritual na tao sa buong buhay mo. Parang marami ka nang alam na Bible knowledge. Diba? Kahambugan yun. Diba po? Minsan mayabang po tayo sa panalita. The way we speak, yung tono ng boses natin. Diba? The way we sabihin yung mga bagay na alam natin. Diba? Minsan ganoon po tayo. Kaya dapat bilang mga mananampalataya, huwag po tayo magmalaki sa harapan ng Diyos sapagkat ang Diyos ang Diyos ng kaalaman at wisdom, galing po yan sa Panginoon, diba? At ang mga kilos ay kanyang tinitimbang, mini-measure niya kung ano yung motives ng tao. Wala tayong matataog sa Panginoon. Alam na alam ng Panginoon yung puso natin, diba? Alam niyo po, yung halimbawa niya na ibinababa ng Panginoon, sabi dito, verse 4, nabali ang mga pana ng mga makapangyarihan, ngunit ang mahihina ay nagbibigkis ng kalakasan. So sinasabi po dito na ang Panginoon ay may power na magpababa at may power siya na magtaas sa isang tao. At makikita natin ang halimbawa ng isang taong hambog, mayabang sa Bible, si Haman, di ba? Makita natin yun sa Esther. Di ba, bukang bibig ni Haman, akong ni Haring Ahasuerus, alam mo ba ako yung paborito niyang opisyal? Alam mo ba na kaya ako may kapangyarihan na ganito kasi marami akong pabor sa kanya. Kasi ano nangyari? Diba? Ano nangyari nung nagmataas siya sa harapan ng Panginoon? Dumating sa punto, feel niya, siya yung itataas ni Haring Ahasuerus. Tapos sinabi ni Haring Ahasuerus, ganun ba? Sige, may nagligtas pala sa akin. Iano mo si Mordecai, ihandog mo siya sa parang paikutin mo siya sa buong palasyo, para purihin siya ng tao dahil sa kanyang ginawa sa akin. Niligtas niya yung buhay ko. Ikaw mag-aano sa kanya, yung kabayo ko maghawak, tapos mo siya. I-parade mo siya sa buong palasyo. Nalungkot siya noon. Diba? Na-discourage siya. Tapos, plano niya na pabaksakin yung mga Israelita kasi
si Mordecai hindi lumuhod sa kanya. Anong ginawa? Diba? Imbis na ipapatay niya yung mga Israelita, siya yung namatay bandang huli. Binaksak siya ng Panginoon talaga. Diba po? Ang tinaas niya si Mordecai. Opo. Ano ang mga application po natin natin dito? Sa panahon ng kasagutan sa prayer, ang tamang tugon, tamang response, give thanks sa Panginoon, give praise sa Kanyang pangalan. Opo. Sa pamamagitan ng ating panalangin, di ba? Huwag natin kaligtaan sa lahat ng mga kabutihan niya sa atin dahil ito po ang magtutulak sa atin na mas lalo pa magbigay puri sa Panginoon. Tama po ba? Kapag tayo ay dumadalo sa Sunday, pagbibigay rin po yan ng ang pagpuri sa Panginoon dahil tayo ay sumasamba sa Kanya. Di ba? Sa inyong private life, umawit ka ng papuri sa Panginoon. Sa quiet time mo, huwag mong kalimutan isama lagi sa panalangin ng Diyos. Alahanin mong kabutihan ng Diyos sa buhay mo po. Alam niyo po, isa rin po, para lumago tayo sa pagbibigay puri sa Panginoon sa ating devotion, sabi ni Jim Berg, meron siyang pinayuhan na isang Kristiyano din. Tinanong niya, paano ka mag-devotion? Tinitingnan ko po kung ano yung mga application, kung ano yung pwede kong baguhin sa aking buhay, kung anong gusto ng Panginoon na dapat kong gawin mula sa Bible, mga commands. Sabi ni Jim Berg, maganda yan. Pero try mo. Wag lang puro ganun. Try mo na dagdag mo kung ano yung pwede mong malaman patungkol sa Panginoon. At sabi nung estudyante na tinrinay niya, tapos bumalik siya kay Jim Berg, sabi niya, sir, tama nga po, ang ganda nga po nung gano'n, no? Tapos, na-add din sa kanyang prayer life yun dahil marami siyang bagay na nakilala patungkol sa Panginoon. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay banal, Diyos ay makapangyarihan. Yun din yung naging daan para lumago siya sa kanyang prayer life ng pagpupuri sa Panginoon. Diba po? Kaya si Hannah, makikita po natin, ganyan siya magbigay puri sa Panginoon, yung mga sinasabi diyan dahil malalim yung pagkakilala niya sa Panginoon. At isang malagong Kristiyano, nakikita sa kanyang content ng kanyang prayer life kung gaano po siya magbigay puri sa Panginoon. Gaano mo po ba kilala ang Panginoon? Ikalawang katotohanan na makita po natin dito, summary lang po ito, no? Kasi mahaba rin po ito, 10 verses po ito. No? Second point po natin ay ito po. Kaya tumugon ng Diyos sa panalangin natin dahil sa kanyang mga dakilang gawa. Alam niyo po, kaya tugunin ng Panginoon yung prayer niyo po, walang imposible sa Panginoon. Tara? Kaya po tayong ingatan ng Panginoon. At makikita po natin dito, sa verse 6, makita po natin, verse 6, tingnan po natin yung verse 6. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nag-aahon. So makikita po natin yung power ng Panginoon na magbigay buhay sa tao o magkuha ng buhay ng tao. Diba? Marami po siyang nagagawang mga kamanghamanghang bagay. At makikita po natin din yan sa mga previous verses nga po dahil sa kanyang mga nagagawa na yung mga tao nagmamalaki. So makita po natin yun sa verse 3 to 5 din na may power siya to bring down and to exalt yung mga tao. At sa point A po natin, makikita po natin dito, hawak niya ang buhay ng tao. Kung hawak ng Panginoon ang buhay ng tao at makapangyarihan po siya, kaya niyang tugunin ang iyong mga prayer, mga hiling sa Kanya. Diba po? Dahil makita po natin yan sa verse 6. Diba? Pinapakita po dyan na powerful ang Panginoon, ang Diyos ang may hawak ng buhay ng tao. Another reason kung bakit natin masabi na kaya niyang tugunin po ang ating panalangin, sa point B. Diba? Sa point B, may kakayahan siyang itaas at ibaba ang mga tao. Makita po natin yun sa verse 7 to 8 na naman ulit. Makikita po natin na powerful talaga ang Panginoon. No? Ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin ay nagpaparangal. Kanyang ibinabago ng dukha mula sa alabok. Yung mga taong, common people, tinataas niya. Itinataas niya ang nangangailangan mula sa bunto ng abo upang sila'y paupuing kasama ng mga pinuno at magmana ng trono ng karangalan sapagkat ang mga haligi ng lupa ay sa Panginoon. Kasi lahat yan, kaya gawin ng Panginoon yan. Kasi lahat ng mga bagay dito sa lupa, galing sa Panginoon, create ng Panginoon. Di ba? Naalala ko sinabi ni Yeso Cristo, di ba, kay Pilato, may power ako para husgahan ka. Sabi ni Jesus Christ, yung power na yan, binigay lang yun sa iyo. Hindi sa iyo galing. Binigay lang ng Diyos yan. Di ba? Isa pang dahilan kung bakit nagagawa ng Diyos tugunin ang ating prayer, sa point C. Last na po natin. Iniingatan ng Diyos sa mga banal at binabaksak ang mga di banal sa kanyang harapan. Okay, pinaparusahan ng Panginoon yung mga righteous
mga unrighteous people, mga ungodly people, at mga godly people ay kanyang ginagabayan, binibigyan niya ng guidance. Next, tinan po natin. Tinan po natin sa verse na yon. 8 po ata yun eh. Okay, 9 pala, 9. Tinan po natin 9. 9. Kanyang iniingatan ang mga paan ng kanyang mga banal. So, guidance din, security, binibigyan ng Panginoon ng direction yung mga sa kanya. Ngunit ang masama ay hiwalay sa kadiliman sapagkat hindi dahil sa lakas na ang tao ay nagtatagumpay. So makikita po natin dito na yung mga hindi banal, mga hindi gumagalang sa Panginoon, mga walang respeto sa Panginoon ay na-under judgment ng Panginoon. At ang mga kaaway ng Panginoon ay madudurog. Makita po natin na talagang bibigyan sila ng judgment ng Panginoon. Makita natin sa last days ng Revelation din po, di ba lahat ng mga taong hindi nagbibigay puri sa Kanya, hatulan ng Panginoon, pababaksakin niya. At yung pinaka-judgment nila, yung lake of fire po, di ba? Laban sa kanila, sa langit siya'y magpapakulog, hahatulan ng Panginoon ng mga dulo ng lupa. Bibigyan niya ng kalakasan ng Kanyang hari at, sige po, itataas, next, sige po, itataas ang kapangyarihan ng kanyang hinirang. So may gagamitin ng Panginoon para i-execute yung kanyang judgment po, no? So, in application po sa atin sa pag-aaral po natin dito, no? Ano po ba dapat ang tugon natin sa Panginoon? Alam niyo po, ito po, dahil yung Panginoon ay kayang gawin yung mga bagay na ito, mga kamanghamanghang bagay na ito. Ito po dapat ang magtulak sa atin na lumapit sa Kanya sa prayer nang may buong pananampalataya. Ganyan pala ang Diyos ko eh. Hindi pala maliit yung Diyos ko, kaya pala ng Diyos ko yan eh. Wala pala imposible talaga sa Panginoon. Hihingi talaga ako sa Panginoon, di ba? Kung alam natin na may kakayahang gumawa ng kamanghamanghang bagay ang Diyos, dapat wag tayong mag-alinlangan kapag lalapit tayo sa Kanya sa ating prayer life, di ba po? Minsan may pag-aalinlangan tayo, dami nating doubts, dami nating pag-aalinlangan sa Panginoon. Pero makikita natin sa Bible, marami na siyang nagagawang kamanghamanghang bagay. Kung hihingi po tayo ng payo sa isang taong matalino, pagdating sa finances, di ba? May mga financial advisor dyan. Pag kilalang kilala, di ba? Siyempre, kung alam mo na yung tao na yun matalino pagdating sa pag-handle ng pera at kilala siya bilang financial advisor, di ba? Lalapit ka sa kanya at hindi mo pagdududahan yung kanyang credentials, kasi kilala siya, di ba? At lalapit ka sa kanya ng may buong kumpiyansa, ay matalino to, papayuhan ako nito kung paano magawa ng pera ng tama. No? Na hindi po ako mukhang pera, ano lang po yung example lang yun. Example lang po yun na kung paano lang maghawak ng finances ng tama po, no? So in the same way, kung alam natin na kaya gumawa ng Panginoon ng mga kamanghamanghang bagay, diba? Ganun palang Panginoon natin, powerful, walang imposible sa Kanya. Pag lalapit tayo sa prayer, pwede tayong lumapit na may kumpiyansa sa panalangin. In application, meron po ba tayong kahilingan sa Panginoon na parang imposible? Si Hannah, diba? Kung sa situation niya, biologically, baog siya, di ba? Parang imposible na. Pero yung imposible, posible sa Panginoon. Nagkaroon po siya ng anak. Biniyayaan po siya ng Panginoon na anak. At si Samuel po yun. Meron po ba kayong hiling nitong manakarang araw na ay iniisip parang pag hinigo to sa Panginoon, parang imposible? Or mga mabibigat na problema pagdating sa finances, sa trabaho, sa iyong personal life, sa spiritual life. Marami po tayong mga struggles. Alam niyo po, kaya tugunin po yan ng Panginoon. Let's ask the Lord's help. The Lord is powerful and mighty to help us kapag may mga kailangan po tayo. Ang paghiling sa Panginoon, di ba? Ito nga yan eh. Di ba dahil alam natin yung Panginoon, powerful, mighty, di ba kaya niya palang tugunin yung panalangin natin. Kapag lumalapit tayo sa Kanya na may buong kumpiyansa, buong pagtitiwala at answered prayer, yan yung magtutulak sa atin na mas purihin natin pa yung Panginoon, di ba? Na mas lalong lumalim yung ating relasyon sa Panginoon, di ba? At ang kahilingan natin ay dapat po ayon sa Kanyang kalooban sana po, no? Ayon sa Kanyang kalooban. Diba? Hindi genie ang Panginoon, di ba? Na parang, bigyan mo ko ng 5 million, di ba? Biglang mabibigyan ka ng Panginoon. Although kaya ng Panginoon yun, pero dapat yung hiling natin ay yung ayon sa Kanyang kalooban, yung mga gusto niya, mga desires ng Panginoon din po. At tiyak po, natutugunin po yun ng Panginoon. So in conclusion po, lumalago po ba tayo sa ating prayer life sa pagpupuri sa Panginoon? Nagagawa po ba natin tubugon ng tama kapag may mga answered prayer po tayo? Nagpupuri po ba tayo sa Panginoon? Do we give thanks sa Panginoon? Nagpe-pray po ba tayo? Baka
kailangan na po natin, no, sa ating buhay panalangin na isama yung pattern na ito, yung pattern ng pagbibigay puri sa Panginoon, adoration. Kapag di po natin ito nasasama, humingi po tayo ng gabay sa Panginoon. Lord, ano po ba yung mga bagay na dapat kong ipanalangin sa inyo na hindi ko na ipanalangin sa inyo? Lord, tulungan niyo po ako lumago sa aking prayer life. Paano po ba ako dapat manalangin ayon sa salita mo? Ito po yung isa sa dapat natin ginagawa. We give praise sa Panginoon or give thanks sa Kanya. Marahil nagbibigay puri ka naman sa Panginoon. You give thanks naman talaga sa Panginoon. Kasi yan ang natural response mo dahil laki kang Kristiyano. Dahil naman lagi sinasabi ng iyong nanay at tatay. Pero ang tanong, yung content ng iyong panalangin, lumalago ba? Lumalago ba sa pagpupuri sa Panginoon? Kung konti, baka you need more time para sa Panginoon, sa kanyang pagbabasa ng salita niya. Ba? Dahil dyan lalago yung pagbibigay puri natin sa Panginoon if we read this word. Okay. Mababa ba yung pananampalataya na parang may hiling ka sa Panginoon na parang imposible? Diba? Nakita natin na ang Panginoon may kakayahan na magtaas at magbaba ng tao. Nakita rin po natin na ang Panginoon ay may hawak ng buhay ng tao. Diba? Nakita rin natin na powerful ang Panginoon na kaya niyang pabaksakin ng mga taong mga makasalanan. If God can do this, kaya niyang tugunin ang iyong prayer life. Ay mga hiling sa Panginoon, mga request sa Panginoon. So, paalala po sa atin, yan po ang tema po natin sa gabi po na ito. Purihin ang Panginoon sa panalangin dahil sa kanyang mga dakilang gawa at pagtugon sa panalangin. So, in times na tinugon ng Panginoon na ating prayer life, we should give thanks to Him at mas lalo tayong lumapit sa Kanya sa ating prayer life. Let's pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa